Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang devotion pong ito ay nagmula po sa Subay DFC na sakop po ng District 8 sa pangunguna po ni Pastor Pedro Condraneos. Bago po tayo dumako po sa salita ng ating Panginoon, tayo muna po'y mag-alay ng awit sa ating Panginoon, ng pagsambang awit ngayong umagang ito. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y mawit. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalatian o karangalan, kapangyarihan nyo'y walang katulad. Praise the Lord, hallelujah Jesus. Pupurihin kayo, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalatian o karangalan, kapangyarihan nyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan nyo. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Purihin ka, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalatian o karangalan, kapangyarihan nyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus. Kayo ang tunay na Diyos, kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan nyo. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Kadakilaan nyo. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah. Tayo magpuri sa Panginoon. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin kayo aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin ngayong umagang ito. Aming Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, sa patnubay ng inyong banal na Espiritu, kami po, Panginoon, ay lumalapit ngayong umagang ito. Nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po, dakilang Diyos, sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ngayong umagang ito, simula sa umpisa ng
devotion na ito. Kayo nga po, O Diyos, yung aming inaasahan, ang inyong banal na Espiritu po ang aming inaasahan na patuloy na sasama sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Kasama, Panginoon, ng bawat makakapanood ng devotion na ito, patuloy niyo po silang palakasin, patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po sila, Panginoon, na ingatan at samahan, Panginoon, sa bawat araw na dumarating sa aming mga buhay. Amin. At dalangin namin, O Diyos, sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita, ang inyong banal na Espiritu po ang patuloy na sumama, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ako, Panginoon, na daluyan, Panginoon, ng inyong pagpapala, ng inyong patuloy na kalakasan. Gamitin niyo po ako para maging kalakasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Sa inyo po ako umaasa, sa inyo po ako nagtitiwala, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Ito nga po ang aking dalangin sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Yan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ay makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng mga awit. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 34, talataang 1 hanggang 7. Nuulit ko po, sa aklat po ng mga awit, Kabanata 34, talataang 1 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko patitigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Ang aking dalangin, dinidinig ng Diyos, inaalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Verse 6, tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Last verse po, sa verse 7, ang anghel, ang siyang bantay, sa may takot sa Diyos, at sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito, ay pinamagatan ko pong, ang mga pinili ay marapat na magpuri, at magkaroon ng banal na pagkatakot sa ating Diyos. Hallelujah. Panukala na halina't alamin ang naisin ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Layunin po na maituro sa bawat isa na dapat palagi nating mapapurihan at sambahin yung Diyos na pumili at tumawag sa atin. Hinahamon ko po ang bawat isa na pakinggan at unawain ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito at huwag sayangin ang pagkakataon na makapanood at makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Ang aklat po ng mga awit ay isang himnaryo at ang aklat panalangin ng Biblia. Ito ay isinulat ng iba't iba pong mga manunulat sa loob ng mahabang panahon. Marami sa mga aklat na ito ay pinaniniwalaan na kinathan ni David at inawit ni Haring David. Ayan. Ngayong umaga pong ito, ang una po nating pag-uusapan ay ang mapapurihan ang Diyos na sa atin ay pumili. Ang mapapurihan ang Diyos na sa atin ay pumili. Sabi po sa verse 1, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko patitigilin. Pinapakita po ni Haring David kung papaano niya sinasamba ang Diyos. Ang sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, Kanyang pupurihin, Kanyang sasambahin ang ating Panginoon. Si Haring David naman po ay nasa mapayapang sitwasyon, nasa hindi magandang pagkakataon o sa mga hindi magandang o sa mga magulong pagkakataon. Ano pong ginagawa ni Haring David? Siya po ay nagpupuri, sumasamba at dumadakila sa ating Panginoon. Dahil kapag po sinabi sa lahat ng pagkakataon, kahit ikaw ay dumaranas ng maraming problema, suliranin, kahit tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok ngayon sa ating mga buhay,
hindi po makakahadlang iyon upang purihin natin ang ating Diyos. Kasi sa buhay pa lang natin, paggising pa lang natin sa umaga, may problema man po tayo o wala, dapat po pinupuri natin, sinasamba ang ating Diyos. Dahil yung palang bigyan tayo ng buhay sa umagang ito, yung magising pa lang tayo sa umagang ito, isa na po itong pagpapala mula sa ating Panginoon. Na dapat atin po siyang pinupuri, atin po siyang niluluwalhati. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng buhay at lakas. Siya yung Diyos na pumili sa atin upang tayo ay magpuri, magbigay ng luwalhati para sa ating Panginoon. Ano pong sabi ni Haring David? Sabi niya po rito, sa lahat ng pagkakataon, pupurihin niya, luluwalhatiin niya ang ating Panginoon. Dahil alam niya na ito yung naisin ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At alam niya na siya ay pagtatagumpayin sa lahat ng kanyang mga laban. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin, pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko patitigilin. Dumadagsaman ang mga kanyang mga suliranin, sinusubok man siya ng kanyang mga kaaway. Palagi niyang sinasabi at ginagawa ay yung mabigyan ng kaluguran at kapurihan yung Diyos na sa Kanya'y pumili. Laging ninanasa ni Haring David yung kanyang mapag-alayan ng pagsamba yung Diyos na sa kanya po ay pumili. Sabi nga po, si Haring David ay hari na. Kumbaga, mataas na yung kanyang posisyon. Ano sabi sa 2 Samuel chapter 6 verse 20? Nakita ng asawa ni Haring David na si Michal na si Haring David ay nagsasasayaw dahil naisin ni Haring David na papurihan yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kahit sa gitna siya ng kanyang mga kawal, nasa gitna siya ng kanyang mga nasasakupan, anong ginawa ni Haring David? Hindi siya nahihiya na mapapurihan yung Diyos na sa kanya'y pumili. Bakit? Kasi yung Diyos na kanyang sinasamba ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na tumawag sa kanya upang maglingkod, magpuri, sumamba sa ating Diyos na nasa langit. Amen po ba, mga kapatid? Sabi pa po rito sa sulat ni Haring David, dapat pinupuri po natin palagi ang ating Panginoon. Kailan ba natin dapat purihin yung Diyos na sa atin ay pumili? Kailan po ba natin dapat pinupuri yung Diyos na sa atin ay tumawag? Pinupuri lang po ba natin siya kapag may mga pagpapala na dumarating sa atin? Kapag may mga blessing na dumarating sa atin, saka lang po ba natin pinupuri ang ating Panginoon? Oo, marapat po na purihin po natin ang Panginoon dahil may mga blessing na dumarating sa atin at salamat sa Panginoon. Paano naman po kung may mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay? Sinasamba pa rin po ba natin yung Diyos na ating kinikilala? Sabi ni Haring David, anong sabi niya? Sa lahat ng pagkakataon, pinupuri niya, niluluwalhati niya, binibigyan niya ng parangal ang Diyos dahil kilala niya kung sino yung Diyos niyang pinaglilingkuran. Alam niya na ang Diyos ay Diyos na karapat-dapat tumanggap ng mga papuri, pagluwalhati at pagsamba. Ano pong sabi ni Pablo sa Hebreo chapter 13 verse 15? Sabi po rito, kaya't lagi kayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos at sa pamamagitan ni Jesus, papuring pagpapahayag ng ating pagkakilala sa kanyang pangalan. Dahil kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi siya nagsasawang magbigay ng kaluguran, pagluwalhati sa ating Diyos na buhay. At ano pa pong sabi niya sa verse 1?
ng awit chapter 34. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko patitigilin. Ipinapakita sa Kanyang sulat na hindi humihinto sa pagpupuri, kumbaga, palagian niyang ginagawa yung magpuri, sumamba sa ating Diyos na buhay. Hindi niya ikinahihiya yung magtaas ng kamay. Hindi niya ikinahihiya yung sumayaw sa Panginoon. Kasi yung Diyos na Kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan simula noon hanggang ngayon sa ating panahon. Kaya mga kapatid, bakit kailangan nating purihin ang Diyos? Dahil ito po ay pagpapakita ng mataas na paggalang sa kabutihan ng Diyos sa atin. At dahil sa ating pagpupuri, dahil sa ating pagtaas ng kamay sa ating Panginoon, yung ating espiritual na pamumuhay ay pinalalakas, lumalago, dahil tayo ay laging nagbababad sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kamusta po tayo mga kapatid? Sino po rito yung nakakaranas ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay? Sino po dito yung naniniwala na siya'y pagtatagumpayin ng Diyos sa lahat ng kanyang pinagdaraanan sa buhay? Sino po rito yung naniniwalang pinili siya ng Diyos upang magpuri, sumamba at dumakila sa ating Diyos? Sino po rito yung nagnanais magbalik sa Diyos ng kapurihan sa lahat ng kanyang katagumpayan sa kanyang buhay? Ako po ay naniniwala na maraming ginawa ang Diyos na kabutihan sa atin kaysa mga kabiguan. Kaya nawa katulad ng awit 34 verse 1, na sa lahat ng pagkakataon ay mabigyan natin siya ng papuri at mapakita natin sa Diyos yung pagpupuri natin sa Kanya ng totoo. At ako po'y naniniwala na kapag hindi tayo nagsawa sa Kanya na magpuri, marami siyang gagawin sa atin na mabubuting bagay. Nawa'y tularan po natin yung ginawang pagpupuri ni Haring David sa atin, sa ating Diyos. Amen po ba? Hanggat may pagkakataon, hanggat tayo ay may lakas, hanggat tayo ay may buhay, pag po tayo mga kapatid magsasawa na maglingkod, magbigay luwalhati sa ating Panginoon. Ano pong sabi sa verse 2? Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Sino po rito yung nakakaranas ng mga himala ng ating Panginoon? Marahil marami na pong nakakaranas ng mga himalang bagay na ginawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Ganoon din po sa buhay ni Haring David. Maraming ginawa ang Diyos sa buhay ni Haring David. Tulad ng hinarap niya, sino po? Yung pinakamalaking tao na kalaban nila ng mga Pelesteo. Ano po? Sino po ito? Si Goliath. Si Goliath po ay napakalaking tao at kayang-kaya niyang humuksa ng mga kawal. Ngunit, dahil ang Diyos na sa kanya'y pumili ay sinasamahan si Haring David, siya'y sinamahan ng Diyos at siya'y pinagtagumpay. Ganoong kabuti ang Diyos sa buhay ni Haring David. Kaya sinasabi ni Haring David, kanyang pupurihin, kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ibig sabihin na sa lahat ng naaapi ay magpuri sa Diyos, makinig sa mga naisin ng Diyos na ipinapagawa, nang sa gayon maranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Kagaya ni Haring David, nasain din po natin na palaging maitaas, na laging maparangalan ang Diyos, na laging sambahin ng Diyos na buhay. Kasi siya yung nag-iingat, siya yung pumuprotekta sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, marapat lamang po na parangalan natin ang Diyos na sa atin ay pumili. Verse 3, ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat.
Kapag nakakaranas tayo ng kabutihan ng Diyos, ano po yung nararamdaman natin? Ano yung nararamdaman mo? Kapag ikaw ay pinapagaling ng Panginoon, ano yung nararamdaman mo? Kapag ikaw ay sinasakloloan ng Diyos, ano po yung nararamdaman natin, mga kapatid? Kapag ikaw ay palaging pinagtatagumpay ng Panginoon sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan, ano yung iyong nararamdaman? Isa lang po yung dapat natin o marapat nating gawain, ang ihayag at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, kapag tayo ay nagsa-Sunday service, meron po tayong mga patotoo. Ito po'y upang ipatotoo natin na ang Diyos ay may ginawa sa atin na mabubuting bagay. Upang sabihin natin sa mga tao na yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti, simula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na araw-araw may ginagawang himala ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya marapat lamang po natin na maitaas at maparangalan ang ating Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa verse 4, aking dalangin, dinidinig ng Diyos, inaalis niya sa akin lahat kong takot. Sino po rito yung merong kinakatakutan? Kapag po pala tayo ay may nakakaramdam ng takot o pangamba, ang gawin lang po natin ay kagaya ng ginawa ni Haring David, siya'y dumalangin sa ating Panginoon. Inilapit niya sa Panginoon ang lahat niyang kinatatakutan. Dahil meron tugon ng Panginoon sa bawat lumalapit sa Kanya. Sa bawat dumadalangin sa Panginoon, merong tugon palagi ang Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos yung ninanasa ng puso ng bawat isa sa atin. Tiyak naman na kapag po tayo ay dumalangin, kalimitan po na tayo ay tinutugon ng ating Panginoon. Tiyakin lang po natin sa ating mga puso, yung desire ng ating mga puso ay talagang totoo. Talagang tayo humihingi ng totoo. Tayo dumadalangin ng totoo sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po nating pinaglilingkuran ay Diyos na tumutugon sa dalangin, sa mga panalangin ng mga taong matuwid. Sabi po sa verse 5, ang aping umaasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. May mga pagkakataon po talaga sa buhay natin mga mananampalataya na meron tayong mga pinagdaraanan o may mga sitwasyon tayo na nangyayari sa ating mga buhay na para bang mahirap na ang tangi na lang po nating magagawa ay yung umasa, yung ipagkatiwala sa Panginoon. At ito naman po ang naisin ng Diyos, yung mga suliranin natin, yung mga pagsubok natin sa araw-araw, yung mga kabigatan natin sa araw-araw ay mailapit natin sa Kanya. Dahil sa Panginoon, may kagalakan ang mga taong umaasa sa Kanya at kailanman hindi niya binibigo ang mga taong naniniwala sa Kanya. Ang palagi nga pong sinasabi ng ating Pastor Joseph Masaredo tuwing 3:00 ng hapon, may pag-asa sa ating Panginoon. May mga sumusubok man o may mga kumukontra man sa ating buhay paglilingkod, may mga humahadlang man sa ating paglilingkod, wag po tayong susuko. Wag po tayong papayag na madala tayo ng kaaway. Wag po tayong titingin sa mga negatibong bagay. Ang tignan po natin, ang masdan po natin ay ang magagawa ng ating Panginoon na nasa langit. Hallelujah. At ito po ang ating tandaan. Wag na wag po nating iaasa sa ating mga sarili. Kasi yung sarili po natin, yung ating mga buhay, meron po tayong mga kahinaan. Pero
kapag sa Diyos po natin itinawag, kapag sa Diyos po natin inailapit, kapag sa Diyos po natin na ipagkatiwala, lahat po ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga kabigatan, lahat ng ating mga suliranin ay magkakaroon ng katugunan at kalutasan. Hallelujah. Dahil ang totoo, nasa Lord lang po ang tunay na pag-asa ng isang taong may pananalig sa Diyos, lalo na kung kagaya nating halos na sa Lord lang umaasa. Huwag po tayong susuko sa mga sitwasyon nating pinagdaraanan. Lahat ng ating pinagdaraanan sa mundong ito ay pansamantala lang. Wala pong permanente. Ang kailangan lang po nating pirmihin ay yung pagtitiwala natin sa magagawa ng ating Diyos. Hallelujah. Tiyak na pagdating ng panahon, kapag tayo ay umasa ng lubos sa Diyos, walang hanggang kasiyahan, kagalakan ang kanyang o ang ating mararanasan. Dahil binibigyan tayo ng Diyos, dahil binibigyan ng Diyos ang mga aping umaasa sa Kanya. Verse 6, tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ito naman po ang kinakailangan gawin ng mga taong nawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Yung mga taong sa tingin nila ay wala ng pag-asa. Sabi sa sulat ni Haring David, tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Ang tanging gawain po pala ng mga taong nawawalan ng pag-asa ay tumawag sa ating Diyos na nasa langit. Excuse me po. Dito po natin masusubukan ng Diyos. O dito po natin masusubukan yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Totoo po na ang kanyang mga salita na kapag itinawag natin at naidulog natin sa Panginoon, tiyak na mangyayari yung ating mga inaasahan. Kahit na po sa mga personal nating pangangailangan, kung tayo po ay nahihirapan sa ating pamumuhay, kung tayo po mga kapatid ay nahihirapan sa mga pagsubok na ating dinaraanan, huwag po tayong makakalimot na tumawag sa ating Diyos. Huwag nating gayahin ang iba na ipinanguhuli ng Diyos. Kung kailan huli na, kung kailan wala na silang malapitan, saka pa lang sila lumalapit sa Panginoon. Tayong mga pinili at mga hinirang ng Diyos, dapat bago pa lang dumarating yung mga problema sa ating mga buhay, ang una at number 1 na po dapat nating nilalapitan, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag manghihina yung ating mga loob. Dahil ang Diyos na sinasamba ni Haring David at yung Diyos na ating pinaglilingkuran sa panahon ngayon ay iisa lang. At hindi po nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po siya nagbabago simula noon hanggang ngayon. Hallelujah. Kailangan simula pa lang po ng ating buhay paglilingkod sa Lord, sa paglilingkod sa lahat ng pagkakataon, tayo ay manalangin sa Panginoon na isa sa ating mga dalangin ay talagang kayang tugunin, kayang lutasin ng ating Panginoon. Mga kapatid, kagaya ng sulat ni Haring David, tumawag sa Diyos ang mga walang pag-asa kapag tayo ay down na, kapag tayo ay hirap na, kapag tayo ay stress na, huwag tayong makakalimot na lumapit sa ating Panginoon. Dahil ang mga lumalapit sa Kanya ay kailanman ay hindi niya itataboy. Bagkus siya ay tumutulong at nagpapagaan ng ating mga kabigatan na pinagdaraanan sa ating mga buhay. Kamusta po tayo mga kapatid? Kanino po tayo lumalapit kapag tayo ay nahihirapan? Kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, kanino ba tayo lumalapit? Kanino ba tayo dumadalangin? Huwag po tayong lalapit sa mga kapwa nating tao lang. Kasi kagaya rin natin sila na dumaranas din ng mga ganitong sitwasyon.
ng mga kabigatan sa buhay. Oo, kapag tayo lumapit sa ating mga pastor, natutulungan tayo sa panalangin. Pero, ang number 1 po natin pagkatiwalaan ay yung magagawa at magagawa ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. At ang ating pong pagmuling pag-aaralan ngayong umagang ito ay nasa verse 7 po ng Awit chapter 34. Sabi po rito, ang anghel ang siyang bantay sa may takot sa kanya, sa may takot sa Diyos, at sa mga panganib sila'y kinukupkop. Makikita po natin dyan sa sulat ni Haring David na ang tao pala na may takot sa Panginoon ay ginagabayan ng anghel ng Diyos. Yung proteksyon ay nakasigurado. Sabi nga ay, kapag ka ang isang tao ay may matinding pagkatakot sa ating Panginoon, meron tayong proteksyon na nagmumula sa ating Diyos. Ano po yung proteksyon? Mamili po kayo sa lugar nyo ng pinakamayaman na tao. Kahit sila ay gaano kasiguridad, pero yung Diyos na ating pinaglilingkuran, kapag tayo ay meron takot sa Kanya, mas masahol pa yung proteksyon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano pong sabi? Kapag pala ang isang tao ay may takot sa Diyos, nagpapadala siya ng anghel upang tayo ay bantayan. Kapag ang isang tao ay may takot sa Diyos, sila'y kinukupkop kapag may panganib na parating. Sino po ang nagnanais ng proteksyon na galing sa ating Panginoon? Sino po ang nagnanais na siya ay palaging ingatan ng ating Panginoon? Yung kahit sa panganib ay ililigtas tayo. Ang sabi po rito, magkaroon po tayo ng takot sa ating Diyos. Sabi nga po sa unang Samuel chapter 12 verse 14, kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ninyo ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo ay at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Kung gusto po natin maging maayos yung ating pamumuhay, kung gusto po natin maging maunlad, maging seguridad ang ating pamumuhay sa mundong ito o sa mundong darating, dapat po tayo ay magkaroon ng pagkatakot sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi pa po sa Awit 103 verse 11, ang agwat ng lupa't langit, sukatin man ay hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Hallelujah. Biruin niyo po, sukatin man yung lupa't langit. Biruin mo yung lupa't langit, susukatin mo. Ay talaga pong hindi po makakayang sukatin. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sabi pa po sa Awit 115 verse 11, kay Yahweh ay magtiwala, kayong may takot sa Kanya, siya'y inyong sanggalang, kung tumulong, laging handa. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos. Lahat ng paraan upang tayo ay mapabuti ay ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Basta't ang sabi niya lang, maging totoo lang po tayo sa ating mga buhay. Magkaroon po tayo ng pagkatakot, banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Totoo po mga kapatid na nag-iingat o iniingatan ng Diyos at pinagtatanggol niya ang mga taong may takot sa Kanya. Kaya, ang dapat lang po natin o marapat lamang po natin gawain ay magkaroon po tayo ng takot sa ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Paano makikita na ang isang tao ay may takot sa Diyos? Ano ang mga palatandaan ng mga taong may takot sa ating Diyos? Sabi po sa aking sinulat, sabi po rito, sumusunod
sa kalooban ng Panginoon. Ang isa palang tao na may takot sa Panginoon ay sumusunod sa ipinagagawa ng Panginoon. Sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kapag sinabi sa iyo ng pastor na mag-Bible study ka, kapag sinabi sa iyo ng pastor na humayo tayo, dapat po iginagawa natin. Dahil hindi po para sa ikasasama natin yung, kundi para po sa ating ikabubuti. Dahil ito pong pagsunod sa Panginoon ay pagpapakita ng pagkatakot sa ating Panginoon. Ano pa pong pagpapakita na ang isang tao ay merong pagkatakot sa Panginoon? Sabi po sa una nating pinag-aaralan sa verse 1, nagpupuri at itinataas ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Dapat po lagi nating pinupuri, sinasamba yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kasi ito po yung pagpapakita natin ng pagmamahal na may takot sa ating Panginoon. Dapat lagi natin pinag-aalayan ng Diyos ng mga papuri at pagsamba. Kasi hindi tayo pinili ng Panginoon para lang matulog. Hindi tayo pinili ng Panginoon para lang tumahimik. Tayo ay pinili ng Panginoon upang gamitin, upang gawin yung mga kalooban na naisin ng Diyos na ipagawa sa atin. Kaya tayo pinili ng Panginoon. Kaya ka pinili ng Panginoon dahil mayroon siyang ipagagawa sa atin. Ang kailangan lang po natin, yung puso natin ay magkaroon ng pagkatakot na pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. At ang huli po nating, sabi po rito, umiwas sa kasalanan. Ang taong may takot sa Panginoon ay dapat umiiwas o hindi na gumagawa ng kasalanan. Pero wala naman pong taong perpekto. Pero ang kalimitan po dapat na ginagawa ng taong may takot sa Panginoon ay umiiwas na sa kasalanan. Kasi ang ginagamit ng Panginoon o yung ginagamit ng Diyos ay dapat hindi na ginagamit sa gawang makasalanan. Hindi na gumagawa, dapat pinipilit na iwasan yung gawa ng mundong ito. Kasi totoo na malakas ang hatak ng mundong ito, pero mas malakas yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Mas malakas yung kapangyarihan ng Diyos na pumili at tumawag sa atin. Kaya, sabi man, walang lugi sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo ay iiwas sa kasalanan, tiyak na pagsarap natin sa Panginoon, yayakapin niya tayo. Kasi sinunod natin, ginawa po natin yung kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa bawat araw na dumarating sa atin, sa bawat oras na dumarating sa atin, sa maghapon na dumarating sa atin, ang lagi po nating gawin, ang lagi po nating sundin ay yung kalooban ng ating Diyos na nasa langit. Hallelujah. Kamusta po tayo mga kapatid? Nawa, yung napag-aralan po natin ngayong umagang ito, nawa, maipamuhay po natin, maisagawa po natin yung naisin ng Diyos. Yung lagi po natin siyang mapapurihan, yung lagi po nating maitaas ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan. Yung magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot, umiwas sa mga gawang makasalanan, sumunod sa kalooban, at laging nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pisaglit na manalangin sa ating Diyos. Aming Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy na pagsama ninyo sa bawat isa sa amin. Kung sa saganang sarili lang po namin, Panginoon, wala po kaming magagawa. Pero kapag kayo yung kumilos, Panginoon, lahat ng bagay aming magagawa. Lahat na nangyayari sa aming mga buhay, kayo yung Diyos na tumutulong sa bawat isa sa amin. Salamat aming Diyos. Nais po namin kayo lagi maparangalan.
Nais po namin kayo, Lord Diyos, na lagi namin masunod ang inyong mga kalooban. Salamat aming Ama, dahil lagi namin kayong lagi namin nararanasan ang inyong pagsama at dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, sa mga taong nakapanood ng pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umagang ito, maranasan po nila yung pagsama nyo, maranasan po nila yung pag-iingat nyo, maranasan po nila yung pagprotekta ninyo sa bawat pamilya, sa bawat mga mahal namin sa aming mga buhay. Lord, nilalapit namin, Panginoon, ngayong umagang ito, na proteksyonan niyo rin po yung mga mahal namin, yung mga kakilala namin na hindi pa nakakakilala sa inyo. Kagaya namin na pinili ninyo, makasama rin po namin sila sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob nyo sa bawat mga nananampalataya sa inyo. Salamat aming Ama. Ang iyong mga salita ang aming maging baon sa maghapon na ito. Ang iyong mga salita ang aming maging kalakasan sa maghapon na ito. Salamat po aming Ama. Sa inyo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati. Ito nga po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na Hari at Panginoon Diyos namin tagapagligtas. Amen at Amen. God bless po sa bawat isa.